Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, nako po, just in breaking news, BP Sara delikado, nako. Mga Duterte maiipit dito, Tamba kumikilos na. So yan mga kababayan, kumikilos na po si Tamba. Yan, mula po ito kaya Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin simulan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito, may share lang po ako. Eto mga kababayan, patungkol po ito kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Nako. Ito po yung balita mula sa News 5. Bahagi na si First Lady Lisa Marcos ng Philippine Coast Guard. Nako, auxiliary. Binigyan siya ng honorary rank na Vice Admiral. So yan mga kababayan. Kaya nga doon sa thumbnail natin, matapang si First Lady. Sabi po ni First Lady Lisa, no? I joined the PCG to inspire the men and women of the organization as they fulfill its duty to the country. Mensahe ng unang ginang. Pero ang problema, no? Kung ako for example, ako po yung Coast Guard. How could I be inspired kay First Lady? No? I think hanggang uniform lang naman ito. Photo ops lang yata ito. I'll be inspired. For example, ako ang isang Coast Guard, or I am, no, isang aplikante ng Coast Guard. Mai-inspired lang ako sa isang Coast Guard official kung talagang may nagawa po siya, no? Para sa mga Coast Guard, nandun siya, naka-frontline siya, nako po. Pero marami po ang nagtataka, Marami po ang pumirma. Tingnan nyo yung mga official, nandito lang sa gilid. Siya po ang prinsesa. Prinsesa. Vice Admiral, yung ranggo niya mga kababayan. No? Sinasabi rin ng ating mga kababayan, no, ng ating mga kanetizens, na mukhang eto yung ganti, Ito yung ganti ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Doon po sa pagiging designated survivor ni BP Sara. Nako naman talaga, ayaw magpatalo, sinasabi niya po kanina na para maging inspirasyon siya, no, ng mga taga Coast Guard. Well, tanungin ko po yung mga taga Coast Guard ngayon. Inspired ba kayo? Inspired ba kayo dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos? Ito opinion ko lang mga kababayan. Opinion lang po ito, pero parang kung ako ang nasa Coast Guard, matagal na ako sa Coast Guard. Ako po ay parang maiinsulto po ako nito. Kasi isipin mo, for example, ako napakatagal ko na sa Coast Guard, Hindi ko man lang naabot ang ganitong rango. Di ba? Well, anyway, mga kababayan, yan po ay nila kasi sila naman nasa pwesto. But, kailangan ba talaga maging ganito ang ating First Lady? Magpakita siya ng ganito? Well, hindi ko alam kung anong plano nila. Pero para sa akin, sinabi kasi na matapang, di ba? Matapang. Pag ganyan pa kasi talaga yung action ng ating First Lady, parang para sa akin, opinion lang po ito, matapang po ang ating First Lady. Dahil nga po sa matapang ang ating First Lady, ito po. Ito pong sinabi ni ng pamilya ni First Lady Lisa Araneta Marcos, kung ano ba talaga or sino ba talaga si First Lady. Ito, pakinggan po natin. Will never give up. She's so matapang that way. She will never. She never give up. So matapang. Kaya naman pala mga kababayan, matapang talaga itong si First Lady, Yes.
Three words I would use to describe my mother. I just really need the one, and that's very, very, very. So yan mga kababayan, yung sinabi po ng anak, yung kanyang nanay, di-describe niya in one word, very, very, very mga kababayan. Very matapang siguro kasi matapang yung description po ni PBBM, no? Oh. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Bakit? Well, anyway. Ano man pong inyong reaction, komento patungkol dyan, comment na lang po sa baba. At ito pa mga ka-review natin. Di ba nabalitaan po natin na si sino to? Si Castro ay guilty, no? Hinatulan ng guilty. Eto, nakakita ng kakampi si Castro, mga kababayan, sa katauhan po ng isang convicted rin. Ay, nako mga kababayan, ha? Si Dilima nagsalita patungkol po sa hatol ng korte dito kay Castro. At sinasabi niya po, no? Dilima sa paghatol kina Castro. This should never happen in democratic society. Akalain mo mga kababayan, ha? Isang convicted former senator, ha? Hindi. At saka ano siya naging secretary din po ito ng Department of Justice, si Dilima, di ba? Pero ganito po ang maririnig natin sa kanya. Dahil nahalutulan ang mga makabayan black. This should never happen in a democratic society. Aba, ibig sabihin ba pag democratic society na libre na pong makasabagay, ano? Siya nga nakawala Siya nga nakawala sa kulungan. Kaya masasabi niya talagang democratic, ha? Pero sa palagay niyo po ba, tama po ba yung sinasabi ni Dilima na dapat hindi nangyari ito, ha? Sa demokratikong bansa? Pag demokratikong bansa ba, nabubulong na tayo. Pag demokratikong bansa ba, hindi na pwede makulong yung mga hinatulan ng guilty. Anong gusto mong mangyari, Dilima? Malaya pa rin itong mga hinayutak na ito? Kahit alam na natin nagkasala sila. Kaya yun, yung mga utak na ganito, mga kababayan, kaya dumadami ang mga politiko, politiko at ipolitiko sa Senado, maging dyan sa Kongreso. Diba? Biruin mo, tingnan mo, ilang convicted senators ang mayroon tayo dyan sa Senado ngayon. Tapos sasabihin rin itong inayutak na itong Dilima, no? Na ex-senator, ex-convicted, double X to triple X ba? Ex-convict, ex-senator. Ano pa bang pangatlong X? Ex ni, sino yung ex ni Junel? Tama, triple X nga itong si Dilima, no? Ex-senator, ex-convict, ex-convicted nga. Tapos, ex ni Junel. Yan mga kababayan. Tatlong ex pala itong si Dilima. Well, anyway, ano pong sa palagay ninyo? Tama po ba yung sinasabi ni Dilima na hindi dapat ganituhin ang hatol, no? Kaya Castro? Nako. Well, kayo na lang pong bahala mga karibin natin. Talagang I think naalog ng utak nito sa sobrang tagal sa kulungan Ha? Baka gusto rin nitong tumakbo. Di ba may kulang pa sa bagoong Pilipinas, isang senador pa? Baka si Dilima ang pang-12 senatorial candidate ng bagoong Pilipinas. Yan ay opinion lang po mga kababayan kasi nandyan rin si Romualdez hindi pa nagbibigay ng kanyang statement. So yan mga kababayan, ano man pong yung komento dyan, i-comment na lang po sa baba, alright? At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Kababayan, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Grabe talaga ang natuklasan nila na matatawag kong paghihiganti itong mga pangyayari na ito, no? Grabe guys. Hindi ako makapaniwala na gagawin ito ni Martin Romualdez. Okay? Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi ang una nating pag-uusapan, no? Itong si dating spokesperson Harry Roque, uminit ang kanyang ulo sa kanyang natuklasan.
ipapaliwanag ko sa iyo bakit uminit ang ulo ni Harry Roque ha, na humarap sa media. Okay? Pangalawa nating pag-usapan, itong si Senator Amy Marcos pumalag kay Martin Romualdez o sa Kamara. Okay? Ito ay kaugnayan ha sa away ng Romualdez at mga Duterte. Itong ating pag-usapan, kaya uminit itong si Harry Roque. Okay? Pero bago natin ito pag-usapan, itong ating at sa YouTube, like at lagay yung totoo. Okay? Sabay-sabay tayong i-subscribe, i-follow para lagi mga ganitong impormasyon na ng politika, especially itong trending na topic tungkol dito sa mga Romualdez at sa mga Duterte. Okay? So, follow and subscribe. Sabay-sabay tayo kayo at sasagutin ko yung mga at may video akong ipapakita sa inyo. Okay? So, itong unang video, why is dating spokesperson Harry Roque uminit sa kanyang natuklasan? Okay? So, i-play ko itong video para malaman ninyo kung bakit. Okay? So, i-play natin at magre-react tayo. Okay? Kung hindi nyo maintindihan, i-explain ko sa inyo. Okay? Let's play the video. Former presidential spokesperson Harry Roque revealed Wednesday, November 22, that he received an information that the House leadership will approve the resolution filed by Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., urging the government to cooperate with the International Criminal Court or ICC's investigation over the war on drugs of the Duterte administration. Ang balita ko pa, dahil ako naman po galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Yung kay Abante resolution. Ewan ko nga bakit biglang minadali? Roque further said that this move is to persecute former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte and for them to be out of the world of politics. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang BP Sara, abay susuportahan naman nilang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. The former official believes that House Speaker Martin Romualdez has a blessing of the anti-Duterte campaign. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Even Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya also allegedly seems inclined to study the House resolution, which is completely contrary to the President's position. Ito ngayon na maging basihan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidente hindi na makikipagtulungan. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. In a statement, Rimulya said the House resolution needs a serious study considering the Philippines is not anymore a member of the Grabe ka Rimulya, pabago-bago yung mga statement mo. ICC. Dan Piamento, UNTV. Okay, ito yung siste, ha? Papaliwanag ko sa inyo. Ito yung nangyari, ha? It's dyan sa Kamara, no? Lahat dyan sa Kamara. Kontra na yan lahat ni former President Duterte. Wala nang kakampi si former President Duterte dyan sa Kamara. Alam nyo ba kung bakit, ha? Ito yung nangyari. Itong si Representative Abante Jr. nag-file ng resolusyon. Ha? Meron siyang ipinifile na resolution. Ano ba itong resolusyon na ito? Ha? Bakit ito konektado sa mga Duterte? Ang resolusyon na ito, na inifile nitong si Abante, ha? Representative Abante, ang tungkol dito is, ang resolution ay tungkol sa urging the government to cooperate with ICC. Ha? Gusto nilang para bang mensahe na ito kay PBBM na let's cooperate with the ICC. Na alam naman natin sa panahon ni former President Duterte, tinanggal na yung ICC na yan. Hindi na tayo miyembro. Pero ngayon, itong Kamara, magtataka ka, ha? Bakit may nag-file ng resolusyon? Ikaw, Representative Abante Jr., sino ang nag-utos sa inyo nito? Nagmi-meeting na ba kayo? Sinong nag-utos nito? Ha? Na mag-file ka ng resolution urging the government na mag-cooperate tayo sa ICC. Influencing Bongbong. So yan mga kababayan, sabi nga kanina ni Atty. Harry Roque, no? Malaki po ang impluwensya ng speaker pagdating po sa mga pagdidesisyon dyan sa Kongreso, lalo na po kung pinag-uusapan ang budget. Yan ibig sabihin, mga karibin natin, itong mangyayari dito, no? Lalo na ito si Abante, mga karibin natin, di ba? Ang mangyayari po dyan, mga kababayan, magiging kontra budget. Ibig sabihin, pera na naman din ito, di ba? Pera lang na naman ito.
Ha? Mga mukhang pera kasi ang mga congressman eh. Ha? Sa bagay, wala silang mapapala, di ba? Maging gusto man nilang kumampi sa mga Duterte, nakasalalay naman yung budget, no? Nila. Paano sila kakampi kung wala silang di ba? Siguro ko pwedeng yung iba na kaya talagang ipagpalit yung pagiging mukhang pera out of prinsipyo, di ba? Kasi kontra budget at kontra prinsipyo na ito na pagdedesisyon ngayon sa Kamara, mga kababayan. For example, may resolution. O yung mga hindi boboto dyan sa resolution yan, alam na, wala kayong budget. Kaya nga kontra budget na ito kontra budget, kontra kwarta, pro corruption. Yan, pro sa corruption. Kaya tinatawag natin itong mga congressman congressman at senatongs. Mga kurap politiko, ipolitiko at ano pa ba yung isa? Politiko. Well, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa aksyon ng Kamara? Patungkol po dito sa ICC na naman ICC na naman po ang kanilang isisisi sa mga Duterte. Wala na talaga. Matatapos na lang yung termino ninyo. Hanggang ICC pa rin kayo ng ICC. Sige na, papasukin nyo ng ICC para magkaalaman na. Diba? Oo. Pag pinapasok nyo po ang ICC, siguro ko na baka yan pang maging trigger para talagang kumilos na ang mamamayan, di ba? Ang taong bayan. O yan mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon dito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion patungkol po dito. Alright, maraming salamat po.